Sama-sama muna po tayong manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo kaming pinagkalooban ng panahon at kalakasan upang makadalo sa aming Sunday Fellowship na sa kabila ng masamang panahon, dinala mo kami dito ng ligtas. Ama, salamat po dahil alam namin may napakahalagang mensahe para sa aming lahat. Dalangin po namin, Ama, na yung banal na Espiritu ang siyang gumabay sa magbabahagi ng iyong salita. Gayon din po, Ama, sa lahat ng makakapakinig nito. Upang yung kalooban mo na ang iyong mga salita ay magdulot ng pagpapala sa bawat isa sa amin ay siyang mangyari po sa oras na ito. Ito po, Ama, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay. Mapagpalang maulang umaga sa ating lahat. Gaya po ng sinabi ng ating moderator, sa umagang ito ay pagpapatuloy po natin yung ating paksa na ang ating series na Pursuing the Relational Heart of Jesus. At bago po tayo dumako sa pinaka-paksa, bigyan muna po natin ng balik tanaw. Alam kong napakinggan nyo na po, napakinggan nyo na yung salitang covenant. Tipan, kasunduan. Balikan po natin kung ano ba yung ibig sabihin ng covenant. Kasi mahalaga po na maintindihan muna natin kung ano ibig sabihin ng covenant for us to fully appreciate, fully understand ano ba yung ibig sabihin na magkaroon ng covenant heart. What is a covenant? Ang covenant o kasunduan is a sacred and binding agreement between God and man. Ito po ay isang sagrado at nagbubuklod na kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Hindi po ito kagaya ng kontrata, ng modern legal contract sa mundo, kung saan ito ay nakafocus sa transaksyon at self-interest. Sapagkat ang covenant o isang tipan ay nakafocus sa isang malalim at panghabang buhay na relasyon doon sa mga taong na magkatipan. Dalawang kategorya po ang covenant. Conditional or bilateral. Ito po yung kasunduan sa pagitan ng Diyos kung saan ang Diyos ay nangako ng pagpapala base sa performance o obedience ng tao. Ano po ito po ang halimbawa nito ay ang Mosaic Covenant na ibinigay na mababasa po natin sa Exodo 19:5-6 kung saan binigay po yung 10 Commandments sa Mount Sinai na kailangan ng obedience ng tao and a system of sacrifices na ginagamit ng animal. The second category is yung unconditional or unilateral. Ito po ay yung permanenteng kasunduan, hindi mababawi or irrevocable na kung saan ang Diyos ay nangako ng kanyang pagpapala regardless of human failure. Na kahit hindi man makatupad yung parte ng ng tao doon sa kasunduan, regardless of that, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ano po example dito? Yung Abrahamic Covenant, kung saan nangako ang Diyos kay Abraham that He will make Abraham the father of all nations. Ginarantyahan niya na Abraham will receive land, descendants, and universal blessing. Nandiyan din po yung Davidic Covenant, kung saan nangako ang Panginoon kay David na siya ay mula sa lahi niya ay laging may magkakaroon ng hari at mula sa hari sa kanyang lineage ay manggagaling yung Messiah na walang iba po kundi si Jesus Christ. So yung pong covenant na ito ay nakapaloob sa dalawang mahalagang covenant na alam na ng bawat isa. The Old Covenant, lumang tipan, and the New Covenant or the bagong tipan. Yung Old Covenant, ito po yung formal agreement between God and the nation Israel. Amen? Yung napakinggan natin kanina na nakasentro sa pagtupad sa 10 Commandments and temple sacrifices. The second covenant is the New Covenant. Ito po yung ultimate fulfillment ng lahat ng pinangako ng Diyos sa Old Covenant.
and it was established by Jesus Christ pamamagitan ng kanyang pagpapasakit sa kanyang death and resurrection. Yung new covenant is an agreement of grace. Amen? Promising God's eternal forgiveness and an internal relationship with Him through Jesus Christ. Sa new covenant, doon din po nangyari yung transformation of the human heart na sinasabi sa Jeremiah 31:33-34, kung saan sinabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking tuntunin at isusulat ko ito sa kanilang mga puso. At dun sa Ezekiel 36:26, ang sabi po ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu at bagong puso. Ang masuwain yung puso ay gagawin kong masunurin. Bakit po ginawa ng Diyos yun? Upang tayo daw ay makalakad ayon sa kanyang tuntunin at masunod natin ng mabuti ang kanyang utos. So, ngayong napakinggan nyo na po kung ano yung New Covenant, sa New Covenant, umusbong ang covenant heart. And what is a covenant heart? A covenant heart is a heart, it refers to an inner transformation. Dito po sa kalooban ng tao ay may nagbago. Dahil sabi nga sa napakinggan natin kanina, yung tuntunin ng Diyos, yung kanyang kalooban, sinulat niya mismo sa ating mga puso. His laws and desires are written directly into our mind and heart. At ano po yung nangyari dito? Anong resulta nito? Dati nasa relihiyon tayo, and when we were in religion, ang ginagawa natin, sumusunod tayo sa kautusan because of obligation. Pero, nung tinanggap natin si Jesus Christ, nung magkaroon tayo ng internal relationship with Him, na transform ang puso natin, ano nangyari sa atin? Hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil obligasyon. Sumusunod tayo sa Kanya because we love Him. All because of relational devotion. And that is what makes the big difference. Amen? At yun pong covenant heart is made possible only by the indwelling of the Holy Spirit in our hearts. Nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, tinanggap natin ang Holy Spirit na siyang nag-transform sa ating mga puso. At ang Holy Spirit ang nag-empower sa atin for us to walk in obedience sa Panginoon. Not out of obligation, but out of love. Napakinggan na po natin sa Bible na ang puso, nandiyan lahat yung ating emotions, yung will, yung intellect, and spirit. So, ibig sabihin, if you have a covenant heart, yung buong-buong ikaw ay sumusunod sa Diyos. You walk in obedience in His ways, again, not out of obligation, but because of your love for God. And you honor Him naturally. Natural ang pagsunod mo at pagbigay mo ng karangalan sa Panginoon, hindi pilit. So, a person with a covenant heart has an unconditional loyalty, love, and obedience to God, and he naturally desires to honor God. Ano po ba yung mga key biblical characteristics of a covenant heart? Una, ang covenant heart po, pag meron kang, ang covenant kasi hindi yan kagaya ng contract. Pag contract, kailangan may mga legal requirements. Pag covenant, nakasentro po yan sa partnership, faithfulness, and devotion. Ang biblical covenant, hindi po siya mga legal agreement na pwedeng magkaroon ng exit clauses kasi yan eh. Ang covenant, they are binding and personal relationship. A covenant, sabi ko na nga kanina, ay umusbong sa new covenant. A covenant heart ay made possible only through the new covenant, and ito po ay dahil lamang sa empowerment from the Holy Spirit na nananahan po sa atin, which enables us, which provides us the grace and desire to remain loyal to God. So yung unang-unang characteristic, it is a relational devotion, it is a personal devotion, hindi po siya contractual agreement.
And a covenant heart prioritizes lifelong faithfulness, hindi po mere rule-keeping. Similar to a devoted marriage. Ano pa po yung second characteristic? Circumcised heart. Sa Deuteronomy 10:16, inutusan po ng Diyos sa mga Israelita to circumcise the hearts. Ang sabi po, ang ibig sabihin nito, para mawala po, ang sabi po sa Tagalog dun sa verse na yon, kaya nga maging masunurin kayo at huwag matigas ang inyong ulo. So yung pong pag-circumcise ng heart, ang hinihiling po sa atin ng Panginoon is tanggalin yung mga katigasan ng ulo natin na siyang pumipigil para for us to fully love the Lord. It means yung lahat ng pride natin, yung lahat ng spiritual apathy natin, yung spiritual apathy means wala ka na, you stop caring about your spiritual growth. You choose na manatili ka lang yung hindi mainit, hindi malamig, na sinasabi sa Revelation na sinusuka ng Diyos. Amen? So, anong ibig sabihin ng magkaroon ka ng circumcised heart na siyang characteristic ng covenant heart? Inward change, hindi outward compliance. Kasi po madalas, pag ikaw ay nasa relihiyon lamang, wala kang personal na relasyon sa Panginoon, sumusunod ka nga, pero masama sa kalooban mo. Amen? Sumusunod ka nga para masabi na sumusunod ka. Parang nung dati po ako, pagka sinecheck kasi ng mga madre, elementary po kasi, sinecheck ng madre pag nagsimba ka ba. Kaya kailangan magsimba ko. Sabi ko, magsisimba ako kasi sinecheck ng madre. Ganun po kasi sa school, Holy Spirit nun eh. Kailangan sasabihin, pag sinanong mo, syempre hindi ka naman magsisimuling bata ka. Pero kaya ka lang nagsisimba, hindi para ka sa Panginoon, kagaya na ginagawa po natin. Tayo'y nandito, hindi para kanino, kundi para kay Jesus. Amen? So yun po, circumcised heart, nandito po yung pagbabago, hindi gumagawa ka lang dahil kailangang mag-comply ka. Ano pa po? Yung characteristic, yung akat heart. Sa ancient ritual po sa Near Eastern culture, meron po silang tinatawag na cutting and covenant. Kung saan po yung magkatipan, yung dalawang mayroong tipan, ay sila ilalakad sa gitna nung hinati na sacrificed animals. Para patunayan, para to signify na yung kanilang oath is a matter of life and death, na kailangan ito ay panghabang buhay. At kung sino man ang lumabag doon sa tipan ay parehong mamimit na fate. So ano po ang ibig sabihin nun? Yung covenant heart, ang ibig sabihin, it is a total surrender ng buong buhay mo sa Panginoon para to reflect yung ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Amen? O ano pa po ang characteristic ng covenant heart? So ito po yung ultimate realization of the covenant heart, yung new covenant. Napakinggan na po natin dati na sa Old Covenant nakasulat sa bato, tablets of stone, na binigay kay Moses, yung kautusan ng Diyos. Amen po ba? Pero sa New Covenant, napakinggan natin kanina si Jeremiah, yung kautusan ng Diyos, sinulat niya mismo sa ating puso. Amen? Kaya nga, yung inner nature ng tao ang nabago kasi nandito mismo sa puso natin eh. Amen? Kaya this inward change, tinatanggal yung katigasan ng ulo na pinapalitan ng ating willingness to love and obey the Lord. So yung New Covenant po, nangyari po yan through Jesus Christ. Amen? Nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas at nanahan sa atin ang Holy Spirit, doon lamang po mangyayari na ang Diyos isusulat sa ating mga puso yung kanyang tuntunin at kautusan, granting us the desire, inner desire, and the natural desire to follow and honor God. Amen? So, ngayon alam na po natin yung covenant heart, pusong nakatalaga sa kasunduan. Ito po ay isang heart that is completely loyal, completely devoted dun sa katipan. Ito yung heart na bound by loyalty and faithful to a lifelong promise or relationship. So, kung ganito pala ang ibig sabihin ng covenant heart, sa tingin po ng bawat isang nandito ngayon,
In what particular relationship ng tao gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng covenant heart? Wala pong iba kung hindi in marriage. Amen? Applied in marriage, a covenant heart transform the marriage from a conditional, benefit-driven contract into a sacred, lifelong oath of unconditional loyalty before God. Ang marriage po kasi sa mata ng tao, isang papel lang na nakasulat, sabi ito'y kontrata. Na pwedeng, kasi ang contract po may exit clauses eh. Pero ang covenant wala po. Kasi ito ay pangako mo before God. So, ano po yung, para maintindihan po natin, ano ba yung contract? Ang contract kasi based on distrust. Kaya ka nagko-contract kasi baka yung kapartner mo ay hindi tumupad sa contract. Amen. It is based on distrust, mutual benefit. Kailangan sa kontrata pareho, walang maglalamangan. Amen. At sa kailangan sa kontrata may performance. At sa kontrata may exit clauses if one of the party does not fulfill its task. So ganyan ang contract. Sa covenant, kabaligtaran. A covenant, it is based on trust. It is based on self-sacrifice and steadfast love. A covenant, pag sinabing, I am committed to you for as long as we both live. Ganyan po ang covenant. So, ang application yan sa marriage, it shifts yung spouses from a contract mentality. Pag contract mentality kasi ang isip mo dyan, ano yung bibigay ko para may tanggapin ako? Ganyan po yung contract mentality. But, yung unconditional promise or covenant, what you vow to keep the marriage. Kung ano yung gagawin ko para manatiling matatag yung marriage. Yan po yung covenant mentality. And pag ginawa mo yan, ina-apply mo yung ginawa ni Jesus. Kung inuna ni Jesus ang sarili niya, hindi siya papayag sa Ama na mamatay para sa atin. Amen. Hindi niya kailangang mamatay para sa atin, but He did because of His love for us. And that is what a covenant is. And that is what spouses should have in mind when they enter into marriage. Na hindi dapat fleeting emotions lang after ng honeymoon, wala na. Dapat committed love. Prioritizing your spouse above all others. It requires both partners to seek each other's ultimate good, reflecting the steadfast love of God and the ultimate sacrifice of Jesus. Ano ngayon yung biblical principles on how to live out a covenant heart in marriage? Unang-una, the principle of God as the foundation. Sabi po sa Malakias 2:15-16, hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag niyong pagtaksila ng babaeng pinakasalan niyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napopuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. In a covenantal marriage, it is a threefold knot. You, your spouse, and God. Hindi po horizontal lang babae, the wife, and the husband. It is not just a horizontal promise between two people, it is a threefold stand. Involve ang Diyos. Amen? Yung spouses, when they say, I do, nang sila'y kinasal, they pledge loyalty both to love one another
Tandaan po natin, pag tayo nagpakasal, hindi lang kayo sa spouse nyo nag-pledge. You vowed before God to stay, to love each other, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part. Yan po ang dapat na ibig sabihin ng covenant marriage. So, when conflicts arise, hindi po mawawala ang conflict sa marriage. Imposibleng hindi magkaroon ng conflict. When conflicts arise, what should spouses do? Pray together, invite God sa kanilang conflict, and rely on His strength para manatili kayo na magsama. Because always, our strength will fail us. Amen? The second principle, the principle of permanence. Ano pong basis nito? Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Ano pong application nito? Marriage is unbreakable, an unbreakable lifelong bond rather than a trial arrangement. Hindi po ito pag okay. Pag hindi na okay, wali-walay na. Amen. Pag sinabing hold fast, it means actively clinging to your spouse and dedicating your whole life to Him. Hindi lang pag magandang sitwasyon, even when hard times or doubt arise. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 19:6, what therefore God has joined together, let no man put asunder. Ibig sabihin, marriage is a divine permanent union created by God, and no human being has the right to end it. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. The third principle is the principle of forgiveness. Ephesians 4:32, ano po yung biblical basis nito? Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Ano po ang application nito sa marriage? Tandaan po natin, covenant rely on grace, not perfection. Kasi pag perfection, lahat ng mag-asawa maghihiwalay na. Amen. Pero pagkagandahang loob na kagaya ng tinanggap natin sa Panginoon, that is the only reason kung paano magsusurvive ang marriage. Amen? When offenses happen, always actively choose to forgive. Kasi ganun po ang tinanggap natin. Ilang beses ba tayo nagkakamali sa Diyos? Maraming beses. So, in the same manner na tayo laging tumatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon, ganun din po tayo. We must bear with one another, reflecting the unconditional forgiveness we have received from God. Husband and wife must practice continuous, walang patid, na pagpapatawad sa isa't isa and tender-hearted forgiveness as modeled by God through Christ. The fourth principle is the principle of sacrificial love. Sabi po sa Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Yun pong, when you are in marriage, dapat ang iniisip po ng spouses, hindi nga yung kung ano ba yung gagawin ko para tumanggap ako, kundi kung ano ba yung gagawin ko para sa spouse ko. Pag ganun po lagi ang isip ng mag-asawa, napakaganda po talaga ng pagsasama. You always think of what yung needs nung asawa mo. A covenant heart means you choose to sacrifice your personal preferences for your spouse. You choose to sacrifice your time. You choose to sacrifice your pride to protect, cherish, and support the partner which you vowed before God to love until death. Napakabigat po ba? Yan po ang ibig sabihin ng principle of sacrificial love. So ano po may benefits of a covenantal approach to marriage? Pag yung covenant heart po ay in-apply natin sa marriage, it transforms the relationship from a temporary contract into a lifelong, sacred promise based on mutual faithfulness rather than fleeting feelings.
Kaya po mga kapatid, lalo na po yung wala pa mga asawa dito, wag po basta-basta pumasok sa pag-aasawa. Ano po? Hindi po kasi parang kanin na pag mainit ay iluluwa mo. Ito po, ngayon napakinggan nyo na hindi lang pala to isang kontrata na iniisip ng mundo. Mapil lang yan eh. Sirain lang yan, wala na. Hindi po siya. Because you vowed before God. Ang Diyos po ang ultimate witness natin sa ating pagpapakasal. So, pag ganito po yung mindset ng mag-asawa, it will anchor the partnership during difficult times and provide deep emotional security. So, ano po yung unang-unang benefit? Unwavering security. Hindi gaya ng kontrata na pag hindi nasunod yung kondisyon, pwedeng ma-terminate. A covenant says, I choose you even when it is hard. Pinipili ko na sumama sa iyo hanggang sa huli, kahit na mahirap. This creates a safe environment where partners can be transparent and authentic. Pag mag-boyfriend kayo, marami kayong tinatago sa isa't isa. Natural lang yan, amen. Kunwari, pag kumakain, simpleng-simple. Pero pag pala, grabe, pag nasa bahay, Pag kunwari, napakahinhin ni babae, lalaki naman, napaka-gentleman eh. Nagbibiruan nga po kami noon sa bangko eh. Alam na alam natin pag mag-asawa eh. Pag mag-boyfriend pa lang, pag pumapasok yan, binubuksan ng pinto. Okay, napaka-gentleman. Pero pag mag-asawa na, bahala ka babae, buksan mo yung pinto. Ganun, totoo naman po, di ba? Di ba? O sabi nila, ganun daw para malaman. Sana po, sa mga mag-asawa, wag mo mawawala yung sweetness. Hindi yung pag mag-boyfriend lang. So, ganun talaga, pag mag-boyfriend pa lang, maraming tinatago. Pero sana naman po, pag mag-asawa na, pwede na kayo maging transparent sa isa't isa. Pwede na kayo maging authentic. Kasi napakahirap hanggang sa mag-asawa pa kayo, nagtatago pa kayo. Amen? Kanino nyo pa ipapakita yung tunay nyo ugali. Amen? Sa totoo lang, hindi naman dapat nagtatago na. Amen po ba? Pero understandable pag nag-boyfriend, ang daming tinatago. Papasimple-simple pa, pagka mag-asawa na lahat na. Amen? So, unwavering security. Ano pa po? Resilience in trials. Covenant love acts as a safety net during unexpected twists and turns. Pagka po, covenant love, ang covenant ng heart niyo ng both spouses, kahit na ano pa yung pagdaanan, kahit na sakit, financial hardship, kung ano pa yan, mananatili at mananatiling magkasama ang mag-asawa. It holds the marriage together kahit wala na po yung passionate feelings sa isa't isa. Amen. Ano pa po? Prioritization of the spouse. Pag covenant heart ang meron ng both spouses, yung isa't isa ay laging priority ng isa. Amen? Placing the needs of the relationship ahead of individual desires. Laging ang iniisip para sa kabutihan ng pagsasama, para sa kabutihan ng mga anak. Amen? At ano pa ang pinakahuli, sabi po sa Malakias 2:15 na binasa natin kanina, hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag niyong pagtaksila ng babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Pag po hindi naging mabuti, maayos ang pagsasama ng mga asawa, ang unang-unang nasasaktan ay ang bata. Kahit sabihin pa na kinakaya ng mga bata, hindi po. Ang unang-unang magkakaroon ng hindi magandang epekto ay sa anak. So yung the marriage covenant is a promise made before God. It provides stability for raising children and serves as a firm foundation for building a family. Naalala ko may nag-share hindi ko po alam kung Sister Maria po ba yun? Yung sabi niya na, ang sabi ng anak niya, sana pag kinasal kami, sana ganun din ang marriage namin. Napakasarap lang pong pakinggan sa mga anak yun, amen, no? Na yung anak nyo, they look up to your marriage na maging example nila para pag sila ay nag-asawa din. Ganun po dapat, mga kapatid, sa ating mga Kristiyano. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan.
So, ano pa yung characteristic ng covenant love? Unang-una, sabi po sa Joshua 24:15, dito po sa Joshua, ang sabi dito, at kung ayaw niyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sa marriage, you will decide. Ang ibig sabihin po, ang root word po ng decision is to cut off. So pag nagdesisyon ka sa isang bagay, yung ibang bagay wala na yan. So sa Joshua, sabi nga, Joshua choose to serve the Lord and follow God. Ganun din po in marriage, when you say I do, siguraduhin niyo po, when you say I do to a marriage proposal, it means you decide to spend the rest of your life with him or her rather than with anyone else. Nakakalungkot po, marami na po ngayon na they believe itong decision na to last as long as happy ang isa't isa sa marriage. If that is the case, both spouses did not make a decision. Amen. God describes those who do not commit as double-minded and unstable. Amen. Ano pa po ang characteristic ng isang covenant love? Sacrifice. Sabi po sa Filipos 2:3-4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang inyong sarili. So yung marriage po, hindi mangyayari yung dream marriage mo kung hindi kayo parehong magtutulungan. Kung hindi kayo parehong mag-exert ng effort para maibigay ang best sa marriage. It takes intentional work to build the marriage we all dream about. At a strong, vibrant marriage does not happen just by default. So sa atin po na mga nasa married life na, tingnan po natin yung yung relationship natin ngayon. How much time and effort do you devote to it? Gaano ba karaming time ang panahon ang i-devote mo sa marriage mo? Ang iniisip po ng iba, pag hindi kayo nag-aaway, okay ang marriage nyo. Walang problema, hindi nag-aaway yan eh. Yung pala pareho, meron na kaliwat kanan, pareho pala meron ng ibang relationship. Hindi nga nag-aaway kasi pareho naman silang merong ginagawa na hindi maganda. So yung hindi po mahalaga yung hindi mo ginagawa lang, kundi what is important, equally important is kung ano yung ginagawa mo para sa marriage. The truth is there's more to a healthy marriage relationship than what you do not do. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nag-aaway ay okay na yung marriage nyo. Kundi ano ba yung time, kaano yung time at effort na ginagawa mo para maging okay ang marriage nyo. So what must husband and wife do? Dapat yung babae at lalaki, husband and wife, must set aside their selfish desires and ambitions to allow God to work in their life, sa life ng spouse niya, sa kanilang marriage. In other words, let Jesus be the center of our marriage. Amen? At isa pa pong katangian ng covenant love, may freedom. Throughout the Bible po, ina-encourage tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng covenant relationship with Him through Jesus. Kasi pag meron tayong covenant relationship with Jesus, nandun yung tunay na freedom, amen po ba? So, ganun din po ang gusto ng Panginoon, na sa atin pong covenant relationship with our spouse, magkaroon tayo ng freedom. It frees us to be ourselves. Sabi ko nga kanina, dapat pag mag-asawa na kayo, alam nyo na, wala na kayong lihiman eh. Amen? Kasi doon po nagsisimula minsan yung gulo eh. Doon nagsisimula yung paghihiwalay pag naglilihiman. Hindi nagkakaintindihan. Dapat po talagang open kayo sa isa't isa para you can grow and become all that God created you to be. Kaya po nang sinasabi sa Hebrew 13 verse 20 to 21, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan nyo upang maisagawa ang kanyang kalooban
at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Kung yung freedom po na ay magkahari, freedom to be what we are, what God intended us to be sa marriage, ito na po ang napakagandang marriage po nito eh. Nung kayong mag-asawa, hindi kayo naglilihiman, na alam nyo ang problema ng isa't isa, hindi yung, kuminsan kasi sasabihin ng isang lalaki, hindi kasi niya nakakausap yung asawa niya, kaya naghanap siya ng kung kanino siya magko-confide. Kaso yung pinag-confidean niya, ang nangyari hanggang sa na-involve siya. Ganyan po ang nangyayari sa ibang marriage. Pagka ninyo po sa counseling, kung ganyan po nangyayari. Kasi hindi ko makausap ang asawa ko, laging busy siya. Wala akong makausap. So, kausap ko, sekretary ko. Ano nangyari? Yung sekretary na niya ang nagkaroon siya ng relasyon. So, now alam na natin kung ano po ang covenant marriage. Amen. Na dapat, sabi ng Panginoon, through ups and downs, through thick and thin, sabi nga ng iba, through come hell or high waters, kailangan manatili kayo sa isa't isa. Amen? Ang tanong, paano naman, Sister Marisa, kung one of the spouse is violent? Paano kung one of the spouse ay inaabuso ang kanyang spouse? Does God want us to stay in an abusive relationship? Napakinggan nga natin na dapat yung marriage lifelong commitment. Pero hindi po ibig sabihin na you will tolerate abuse in marriage. Amen? The Bible says God hates abuse. Ayaw ng Diyos ng abuse. And para sa Panginoon, abuse is sinful and unacceptable. And gusto ng Panginoon na yung oppressed ay ma-rescue. Amen? So, kahit alam na natin na yung sanctity of marriage dapat lifelong, if a marriage ends in violence at nagdesisyon yung babae o yung lalaki na inaabuso na umalis dun sa relationship, it is not the person seeking safety or the person who chose to leave dahil siya ay violently ina-abuse, hindi siya ang naging dahilan for the relationship to break down. Amen? In other words, hindi po siya ang may kasalanan. Kasi in the Bible, all violence is considered an offense against God and against humanity. Scripture is full of condemnations of violence. Ang sabi ng Panginoon, it is wicked and detestable to the Lord. Amen? So, does emotional abuse break the marriage covenant? Pag meron bang isa sa spouse na inaabuso ang isa't isa, verbally, emotionally, physically, is it enough reason to break the marriage covenant? Yung pong emotional abuse, whether physical or emotional, it breaks the marriage covenant. Kasi po, it violates the two greatest commandments, the love of God and love others as yourself. Kaya nga po, minsan may isang wife, na battered wife, at humihingi siya ng counsel kasi naniniwala siya na kailangan naturo sa Bible. Kasi sa Christian siya, tinuro na kailangan preserve the sanctity of marriage. Pero binubugbog naman siya ng asawa niya. So he comes, nag-aatanong siya ng counsel, paano kung gusto niyang umalis dun sa marriage? Pwede po. Kasi ang ayaw ng Panginoon ng violence. Violence violates God's design for marriage, where the husband should lovingly lead and wife lovingly submits. Pwede rin po kasi yung husband naman ang battered husband. Meron din pong case. Hindi physical pero emotional. Again, sa ganong pagkakataon, pag na-break ang marriage covenant, hindi po yung inaabuso ang may kasalanan. Because God does not permit violence. At tandaan po natin, yung headship
ng lalaki sa tahanan, hindi siya binibigyan ng full authority na gawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa wife niya. Yung headship niya ay kailangang i-practice niya in view of how Jesus loved the church. Kaya po, kung ikaw ay wife and you want to leave just because you are physically, emotionally be abused, huwag ka pong mag-guilty. Na you want to stay because of the sanctity of marriage, hindi po ikaw ang magba-violate ng sanctity of marriage. Amen? This God wants us to stay in a toxic relationship. The Bible does not use the modern word toxic. Pero consistently, the Bible warns against staying in a harmful, destructive relationship that continually pull you into sin. Magpananatili ka dun sa relationship na yon, magkakasala ka lang. You will be in danger and it will lead to emotional destruction. Ang scripture po, ini-instruct niya ang believers to establish boundaries. Amen? Magmahalan kayo, pero may boundaries po, Balubugbog ka na nga kung ano na ginagawa sa'yo, you choose to stay. Kasi tinuro ni Sister Marisa, sanctity of marriage daw, hindi dapat maghiwalay. Hindi po, kaya po kinaklaro na natin to. Kasi talagang in-emphasize natin, kailangan husband should stay together Pero may cases po, ang Bible na sinasabi na, God wants us to protect our peace, to separate ourselves from manipulators, abusers, and fools, to safeguard our well-being. Dahil ang gusto ng Panginoon sa atin, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi sa 1 Corinthians 15:30, do not be deceived, bad company corrupts good morals. So this emphasizes that the people you stay close to will negatively influence your character and well-being kung ito po ay halimbawa nga, binububog ka ng asawa mo. Proverbs 22:20-25, make no friendship with a man given to anger, nor go with a wrathful man, lest you learn his ways and entangle yourself in a snare. God warns against staying near those who are chronically angry or volatile. Pwede rin po ito sa friendship, sabi mo dapat, kasi ang covenant heart, hindi lang yan sa marriage. Kaya lang po ngayon, in-emphasize natin yung marriage. Even in friendship, pagka meron kang friend, dapat loyal ka rin. So, ina-advise din po dito, kung yung friend mo naman ay nagli-lead sa'yo away from God, pwede kang i-end mo yung relationship mo sa friend mo. Kasi dapat tayo po, ang ating mga kasama po, talaga yung mga believers na rin. Yung mga friends po natin, pero ibig sabihin hindi naman natin lalayo ng unbelievers. Paano po tayo makakapag-disciple? Ibig sabihin, yung company po natin, kailangan, they will lead us closer to Christ. Amen? So, ang sabi po sa Psalm 1 verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. So, hina-highlight po dito for us to keep distance doon sa mga tao who actively destroying us. Sa Colossians 3:15, sabi dito, and let the peace of Christ rule in your hearts. So, yung mga followers po ng God, yung gusto niya ng Panginoon, mga followers niya, tayo po, we live in peace. At kung nandun tayo sa isang toxic relationship, it destroys that peace. God calls us to forgive, pero yung forgiveness po, hindi tayo iniobliga to remain in an abusive or destructive relationship. Amen? So sometimes, distancing yourself, yung paglayo mo sa tao na dinidestroy ka, or ending the relationship is the most biblically sound choice to honor God, protect your sanity, and maintain healthy boundaries. So kung yung relationship ninyong ng mag-asawa, wala nang ginawa kundi magbugbugan, binubugbog lagi yung sabi nga, it is better to end the relationship kasi it is a biblically sound choice to honor God.
Pag nagstay nga kayo, wala na kayong ginawa, kundi meron po ako sa dorm po noon. Yung buong ano namin, talagang po nagbabalibagan ng plato. Kaya pag kami noon, bababa kami para pumasok, nag-iilag pa kami dahil talaga po sa bintana, grabe. Tingnan niyo po kung anong epekto niya sa mga bata na, tuwing ano na lang ayan, mami at daddy, nag-aaway. Buti pa sana po kung away lang nagbabalibagan po talaga. Nangyayari po talaga yan. Pag ano naman po, kawawa din yung mga anak. Amen po ba? So the Bible does not tell us to continue in relationship with people who have damaged us or still damaging us. Even in a boyfriend-girlfriend relationship. Kung yung boyfriend mo ay dinadamage yung self-esteem mo, di pa kayo mag-asawa, inaabuso ka na. Siguro, dito po makikita natin mas mabuti pang maghiwalay na before mangyari na maging asawa pa natin yan. Amen? God does not want anyone to stay in an environment where they are not emotionally or physically safe. Hindi gusto ng Diyos for us to endure physical or emotional abuse. Physical and emotional safety is paramount, and danger is always a valid reason to separate. Despite the sanctity of marriage. Amen? Wala kang, ikaw na binubugbog, wala kang kasalanan. Kasi you just protect yourself. Amen? So, again, however, kasi baka in marriages without abuse, Christian teachings emphasize that God values the covenant of marriage, encouraging couples to seek counseling, prayer, and reconciliation before considering divorce. In the case of unhappy marriages, focus on growth and commitment. Kung minsan po kasi yung unhappy relationship, meron lang yung deeper issues na pwede namang isolve that can be healed through spiritual renewal and counseling rather than divorce. Sa biyaya po ng Panginoon at sa approval ng ating pastor, baka po in the near future, magkakaroon na po tayo ng mga premarital counseling and counseling for wives. Pwede rin po counseling for sa mga bata. Sa biyaya po ng Panginoon, sa tulong ng iba pang ministry ng church. Para dito po sa church, kasi kailangan po talagang kung ano yung utos sa atin ng Panginoon ay masunod. So, ulitin ko po, pag walang abuse, kailangang magstay at mag-seek po siguro ng way para ma-mend pa yung marriage. So, when God makes a covenant with us, God says, I will love you with an everlasting love. I will be faithful to you, even when you run away from me, reject me, or betray me. Sabi ng Panginoon yan. So bakit kaya tayo, pag hindi na tayo masaya, pag hindi na nabibigay ng asawa natin yung gusto natin, pipiliin natin, iwanan, i-give up. Pinakita nga sa atin ng Diyos na kung ano yung pinakita niyang model, dapat ganun din po tayo. Sadly, in our society today, wala tayong naririnig na covenant. Puro contract na. Amen? We speak about contract. When we make a contract with a person, we say, ito pong sinasabi natin, gagawin ko yung parte mo, pero gawin mo yung parte mo. Pag hindi ka nag-live dun sa promises mo, hindi ko rin gagawin yung dapat kong gawin. Amen. Contracts are often broken because yung partners hindi sila willing to be faithful to their terms. Amen? As Christians, hindi po contract ang ginawa sa atin ng Diyos. Amen? Covenant. He made a covenant with us and He wants our relationship with one another, with our spouse, with our friends, with other people, most especially in marriage, to reflect that covenant. Kaya nga po yung marriage, yung friendship, yung life sa community, ito yung paraan para mapakita natin yung God's faithfulness sa bawat tao. Ito yung paraan para maging asin at ilaw tayo sa mundong ito. Kung tayo pong nandito sa church, tayong nagsasabing Kristiyano tayo, hindi nakakita ng ating mga mga unbelievers na sinasabi natin Kristiyano tayo, tayo mismo hindi nakikita yung mga
yung mga dapat ay sinasabuhay natin na napapakinggan natin teachings, how can we expect na madala natin si Kristo sa kanila? Covenant love in relationship requires faithfulness to each other and seeking always yung best ng isa't isa. It is not about perfection. Wag po natin, hindi magiging perfect kailanman ang spouse, ang wife and husband. But it is a decision to remain faithful. Napakinggan na natin kung ano ibig sabihin ng decision. Amen? A decision to remain faithful to the other person, to seek to resolve the differences. Kung meron mang pagkakaiba, hindi pagkakaunawaan, laging ang aim natin ma-resolve, maayos, and to glorify God through our marriage. Ang sabi ng mundo, okay lang na umalis ka sa relationship na yan pag hindi naibibigay ng karelasyon mo yung kailangan mo. Ang sabi ng mundo, kung hindi mo na mahal yung tao, edi humanap ka ng iba. Hindi po ito yung marriage na gusto ng Diyos para sa atin. Covenantal love says, I see your mistakes. Hindi po, love is not blind. Love sees the mistakes. But love choose to stay and love the person just the same despite the mistake. Covenantal love creates a safe place where husband and wife could process their struggles. Hindi po mawawala ang struggle sa husband and wife's relationship. Pero pag may covenantal love, yung mag-asawa, yung lahat ng struggles ay ma-transform from threats into opportunities for mutual growth. Amen? Laging God will provide a way if and only if Jesus is at the center of your marriage. Amen? Alam niyo po, yung marriage is a union between two imperfect people. And imperfect people will always offend each other. Kasi may pagkakaiba tayo eh. Amen? Always. But covenant love provides the grace to practice patience, forgive quickly, and move toward reconciliation. Enduring hardships together and actively choosing to love through ups and downs of married life deepen our connection far beyond the honeymoon stage. Hindi po yung pag-honeymoon lang, nandun yung love. Pag wala na yung honeymoon, wala na. Mga kapatid, tanong ko po sa bawat isa dito na married na. What about your marriage? Ano yung pagmamahal mo sa husband mo? Is it covenantal or contractual? In July 9, 1994, 32 years ago, ako po at si brother husband, we vowed to love each other. We vowed before God and before man to love each other for better, for worse, for richer, for poorer, until death do us part. Salamat sa Panginoon nung po kami nagpakasal. Ako po ay Kristiyano na. 1994, 1985, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat. Nadala ko rin po si brother husband sa Panginoon. Dumalo rin po siya. And yung mga anak namin, mula sa pagbubuntis, dala ko rin po dito, na lang po nung pandemic. Yung marriage po namin ni Brother Mitoy ay hindi perfect. Meron kaming ups and downs, maraming beses na hindi nagkaunawaan. Pero yung hindi po namin pagkakaunawaan na hindi umabot dun sa pagmumurahan, pagsasakitan, never po. Ang amin pong hindi pagkakaunawaan ay sa maliit na bagay lang. Bibistoy na si Daddy. Usually po doon po sa kaayusan sa bahay. Kasi ang mga babae po ayaw natin ng magulo. Amen po ba, no? Gusto ko pag saan mo nilagay yung bagay na to, doon mo rin iiwan, no? So madalas doon kami nagtatalo. At saka kasi po si Brother Mitoy, Dada, ako po kasi, ang gusto ko po yung mga bagay na hindi na kailangan, dinidispose na.
Kasi ayaw kong maggulo. Kasi lalo na po sa US, makikita nyo sa US talaga po, maayos sa mga bahay doon eh. Wala sila yung mga hindi na kailangan. So gusto ko din-dispose ko na para maayos at maluwag yung bahay. Eh si Brother Mitoy po kasi lahat ng bagay may sentimental value. Kaya lahat po ng bagay gusto niya kinikip niya. Eh siya, doon kami nagtatalo. Hanggang sumaabot po sa tataasan ng boses, pero never naman po kami nagmurahan, nagsakitan. Salamat sa Panginoon because Jesus is the center of our marriage. Hindi po kami nagka-problema sa finances, hindi kami nag-away sa finances. Kahit nung time po na ako po ay naging manager ng bangko, siya po kasi taga-bangko din. And lumalaki po yung mga anak namin, so we have to decide na kailangan isa sa amin ang mag-alaga sa bata, hindi sa yaya. So one of us has to resign. At dahil ako ang mas malaki ang kita, siya po yung nag-resign. So siya yung naging nanay, ako yung naging tatay. Wala po naging problema sa amin yun, kundi doon sa anak namin bunso. Dahil minsan umiiyak yung bunso namin, Mom, hindi ako naging 100. Sabi ko, bakit anak? Possible naman kasi kayo ni Daddy eh. May tanong doon, sino po ba yung breadwinner? Nilagay ko si Mommy. Sino ba yung nagluluto? Nilagay ko si Daddy. Mom, mali tuloy ako, Mommy. Sabi ko, so, yun lang po naging problema. Salamat sa Panginoon kasi hindi po kami naglihiman sa pera. Yung pera ko, pera namin. Yung pera niya, pera namin. Siya po yung nagbabudget. So, nasa kanya yung ATM ko. So, never niya pong pinaramdam na siya ay na-insecure. Habang ako po ay patuloy na tumataas sa karir ko, habang ako'y nag-aaral, siya po yung driver ko sa pag-aaral ko, pag walang masteral. Siya rin yung nagdadrive sa, kasi may glaucoma ako noon, siya yung nagdadrive sa akin, pag ako'y nagmamarket, may ginagawa sa bangko. Ganun po ang relationship namin. So, salamat sa Panginoon kasi hindi po kami nag-away dahil sa pagsiselos o ano mo. Kasi we felt kami po ay naging secure sa isa't isa. Salamat because of Jesus. So sabi ko nga, salamat. Alam ko na until the very end, hanggang sa huli, 32 years na po kami, last July 9. Pero nananatili po, mas we become closer ngayon dahil ako po retired na. Sa October, retired na rin po siya. Mag-enjoy na lang po. Salamat po sa Panginoon. Sabi ko kasi hindi po yan mangyayari kung hindi dahil kay Jesus. So, marami din pong time na meron kaming ups and down. Nagkulang sa finances, pero kami po ay nagtulong. Ganun po kasi dapat na yung wife, yung husband, lagi pong re-respetuhin ng isa't isa. Well, hindi ko naman po pinapil sa kanya na ako po yung breadwinner. Hindi po. Kaya po, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Yan po ang sekreto ng marriage, covenantal marriage, na hindi lang po lagi mong iniisip kung ano ba yung pwede mong ibigay parang manatili yung marriage nyo. Kasi lagi po natin iisipin yung kapakanan ng bata. At pinakamahalaga, lagi po natin iniisipin, hindi ka sumumpa lang sa harapan ng tao, sumumpa ka sa harapan ng Diyos. Amen? Sa mga kapatid, sabi ko nga po sa Panginoon, alam ko po, Lord, hanggang sa huli, alam ko po na kami ang gagabayan mo, and isa lamang po ang maghiwalay sa amin. At yun po ay walang iba, kung hindi ang kamatayan. So mga kapatid, sana po yung mga married na mga married partners, ngayong umaga na to, nakita na po natin kung anong gusto ng gawin ng Panginoon. For us, yung i-love niyo yung spouse niyo, husband, huwag pong abusuin ng spouse. Wife naman, pasakop sa husband. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon.